Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Panibagong survey po ng senatoriables dahil malapit na po ang midterm elections at ito ang unang survey na inilabas ngayong taong 2025. Patuloy pa ba ang pamamayagpag ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos? O tulad ng iniyayabang ng mga DDSA, hintayin daw sa 2025 elections at doon magkakaalaman? Dahil ang mga survey daw ng mga lumalabas ay mind conditioning at fake news lamang. Okay, so ito na po ang pinakabagong senatorial preferences for 2025 elections na inilabas ng Social Pulse Philippines. Isinagawa po yung survey period noong December 26 to 30, 2024 at ang bilang ng respondents 5,000. At ito po ang pulso ng bayan ng Social Pulse Philippines. And as usual, we start from the bottom going up to top 1. Nasa ika-12 pwesto po, Benhur Abalos. Ayan, pumasok na po ang pangalan ni Benhur Abalos. Dahil sa mga survey ng Pulse Asia, Okta Research, SWS, pasilip-silip lang po ang pangalan ni Benhur Abalos. Pero ito sa unang survey ng taong 2025, nasa top 12 na po si Benhur Abalos and hopefully, tumaas pa yung kanyang ranking, then isa na po ako sa boboto para kay Benhur Abalos. At number 11, we have Kiko Pangilinan. Pero kung dun sa 12 na kandidato ni President Bongbong Marcos, may kailangan akong palitan na isang pangalan, mas isisigit ko na ang pangalan ni Kiko Pangilinan. Kasi, kaysa naman na mapasok yung isang pangalan na ayoko talagang makapasok sa top 12, magbabaka sakali na lang ako kay Kiko Pangilinan. At number 10, ito ang isang kandidato rin na pasulput-sulpot. Now you see her, now you don't. Ito pong si Camille Villar na nasabi ko na sa isang vlog ko na siguro kaya naaapektuhan ang popularidad nitong si Camille Villar ay dahil sa kanyang inang si Cynthia Villar. Ay sunod-sunod ang mga videong lumalabas kung saan naaaktuhan siya ng pagiging mataray, matapobre, at mapangliit ng kapwa niya. Hopefully, hindi po matulad ang Camille Villar sa kanyang inang si Cynthia Villar. At number 9, Francis Tolentino. Isa pa tong si Francis Tolentino na kasama ng grupo ng Now You See Them, Now You Don't. Dahil may mga survey na pasok sila sa top 12, meron namang wala. Pero syempre, tulad nga ng lagi kong sinasabi, depende din yan kung sino ang nagkokomisyon ng survey. At marami din ako nababasang comment na magdalawang isip daw tayo kung ating iboboto si Francis Tolentino dahil alam po natin ang kanyang background na ito ay maka-Duterte. So pag-isipan po natin mabuti kung isasama natin si Francis Tolentino sa ating lineup ng iboboto sa 2025. At number 8, si Abby Binay. Consistent na laging nasa top 12. Isa pang consistent na nasa top 12 ng kahit na anong survey firm ay itong si Pia Cayetano at number 7. Now, at number 6, we have Manny Pacquiao na laging nasasama sa top 12 ng kahit na anong survey firms. Going up at number 5 is Ramon Bong Revilla Jr. Si Bong Revilla na hindi nawawala sa top 5. At number 4, at nag-iisang kandidato ng mga Duterte at laging nasa top 6 ng kahit na anong survey firms ay si Bongo na pag-iiwanan niya po yung kanyang kasamahan na meron sanang pag-asang makapasok sa top 12 kaya lang dahil sa mga issue sa kanya ay mukhang naligwak na ng tuluyan. Now, sa top 3 po natin at number 3, Ben Tulfo. May nababasa ako mga comment na wag na daw sana makapasok si Ben Tulfo. Ilan na po silang Tulfo na mauupo sa Senado? Up to number 2, si Tito Soto na ngayon ay binabakbakan ng kontrobersiya dahil sa trailer ng isang pelikula tungkol sa buhay ng namayapang sexy star na si Pepsi Paloma na tuwing may eleksyon at kasama si Tito Soto, lagi nilang inilalabas yung issue na yan. Makaapekto kaya kay Tito Soto yung pelikula mag-showing na bago pa mag-eleksyon? Makikita po natin kung matitinag si Tito Soto sa kanyang pwesto sa top 12 at consistently sa pagka number 1 at ngayon ay iniintriga na rin dahil daw sa kanyang pagiging American citizen ay si Erwin Tulfo
At naglabas na rin po ng pahayag si Erwin Tulfo sa binabato sa kanyang kontrobersiya na siya ay isang American citizen. Ano nga ba ang totoo? So, ayan po ang ating top 12. Kung mapapansin po ninyo na wala sa listahan ng 12 si Lito Lapid, si Bato de la Rosa, at ang super ate ng mga Duterte, si Amy Marcos. Makabalik pa kaya si Amy Marcos sa top 12 sa mga susunod na survey? Si Bato de la Rosa kaya? May pag-asa bang masungkit ang slot number 12? So tulad nga ng ibang mga survey na naglabasan, 9 out of 12 pa rin ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. At dito po sa top 12 ng Social Pulse Philippines, ang hindi lang kandidato ni President Bongbong Marcos ay si Ben Tulfo, si Bongo, at si Kiko Pangilinan. So ang top 12 ng Social Pulse Philippines, number 1, Erwin Tulfo, number 2, Tito Soto, at number 3, Ben Tulfo, number 4, Bongo, Ramon Bong Revilla Jr. at number 5, Manny Pacquiao at number 6, number 7, Pia Cayetano, number 8, Abby Binay, number 9, Francis Tolentino, Camille Villar at number 10, Kiko Pangilinan at number 11, and Benhur Abalos at number 12. So doon po sa mga nagyayabang na hintayin daw ang 2025 senatorial elections dahil siguradong sila daw ang mamamayagpag, magpakita muna kayo ng lakas na kahit man lang sa mga survey ay lumitaw ang mga pangalan ng inyong mga kandidato. Sa ngayon, iisa lang po ang consistent na pangalan na pumapasok sa hanay ninyo. At laging namamayagpag ang mga kandidato sa alyansa ni President Bongbong Marcos.